Madilim na gabi sa Baguio, malamig ang hangin at tahimik ang paligid. Pero sa loob ng bahay ni Samuel, isang bangungot ang nagbabadya. Isang gabi ng takot at pangamba ang maghahatid sa atin sa kwento ng isang ama at anak na nagtatago mula sa mga anino ng nakaraan. Habang natutulog si Shirley, isang nakabibinging sigaw ang bumasag sa katahimikan. At doon nagsimula ang lahat. May misteryosong nilalang sa ilalim ng kama at ang kanilang bangungot ay hindi pa tapos. Handa ka na bang malaman ang buong kwento? Magandang gabi po sa inyong lahat mga tagapakinig ng mga kwentong katatakutan. Ako po si Samuel, nakatira sa Baguio kasama ang anak kong si Shirley. Mahirap ang buhay namin dito, lalo na't mag-isa kong tinataguyod siya. Ang kwento ko po ay tungkol sa isang gabi na nagdala ng takot at pangamba sa aming mag-ama. Madilim na gabi sa Baguio, malamig ang hangin at tahimik ang paligid. Nakaupo ako sa sofa, pinapanood si Shirley habang mahimbing ang kanyang pagtulog sa aming lumang kama. Ang mga pader ng bahay ay puno ng mga larawan ng aming pamilya, na ngayon ay mga alaala na lamang ng nakaraan. Naalala ko ang mga pagsubok na aming pinagdaanan, ang paglipat dito para makalimot sa pagkawala ng aking asawa. Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng malalim na sugat sa amin, lalo na kay Shirley. Ako rin ay may iniindang sakit sa puso, kaya araw-araw akong umiinom ng gamot. Shirley, anak, mahal na mahal kita. Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Kailangan nating maging matatag para sa isa't isa. Ngunit alam kong mahirap ito dahil sa bigat ng responsibilidad na nakaatang sa aking balikat. Bumalik ako sa sala at muling naupo. Binuksan ko ang telebisyon at sinubukang magpahinga, ngunit puno ng alalahanin ang aking isipan. Hindi ko alam kung paano haharapin ang kinabukasan, lalo na't nararamdaman kong unti-unti akong nanghihina. Sa kalagitnaan ng gabi, habang nanonood ako ng balita, bigla akong narinig ang isang nakabibinging sigaw mula sa kwarto ni Shirley. Nangilabot ako at agad na tumakbo papunta roon. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Shirley na nakaturo sa dulo ng kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Anak, anong nangyari?" Tanong ko habang sinusubukan siyang kalmahin. Lumapit ako at niyakap ko siya ng mahigpit. "Walang masamang mangyayari. Nandito lang ako," bulong ko. "Papa, may tao sa ilalim ng kama," bulong ni Shirley habang nanginginig. Tiningnan ko ang paligid ngunit wala akong nakita. Sumilip ako sa ilalim ng kama at doon ko nakita si Angelo, isang lalaking may malademonyong ngiti. "Anong ginagawa mo rito?" Sigaw ko habang hinila siya palabas. Tila wala siyang balak umalis at ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan. "Papa, huwag mo siyang hayaang makalapit sa akin," sigaw ni Shirley. "Huwag kang mag-alala, anak, hindi kita pababayaan," sagot ko habang pinipilit kong pigilan si Angelo. Hinawakan ko si Angelo ng buong lakas at pinilit siyang pigilan hanggang sa dumating ang mga pulis at emergency services. "Tulungan niyo kami!" sigaw ko. Nang dumating ang mga pulis, agad nilang dinakip si Angelo. Siya ang salarin sa mga sunod-sunod na krimen dito sa syudad, sabi ng isang pulis. Nararamdaman ko ang bahagyang ginhawa, ngunit nanatili ang kaba sa aking dibdib. Hindi pa tapos ang aming bangungot. "Salamat po mga sir," sabi ko habang pinapahira ng pawis sa aking noo. Sana'y matapos na ang lahat ng ito. Pagkaalis ng mga awtoridad, sinubukan kong kausapin si Shirley tungkol sa nangyari. "Anak, okay ka lang ba? Anong nangyari?" Tanong ko habang hinahaplos ang kanyang likod. Pero nanatiling tahimik si Shirley, mahigpit ang kapit sa kanyang dibdib. "Shirley,
Ipakita mo sa akin kung ano ang hawak mo. Pakiusap ko habang sinusubukang intindihin ang kanyang nararamdaman. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Papa, natatakot ako. Bulong niya. Dahan-dahang binuksan ni Shirley ang kanyang kamay at dito ko nakita ang isang piraso ng dila na tila pinutol. Diyos ko, Shirley, sigaw ko habang hindi makapaniwala sa aking nakita. Ang aking puso ay biglang bumigat at naramdaman ko ang matinding sakit sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano ito nangyari at kung paano ko haharapin ang sitwasyon na ito. Habang ako ay nakaupo sa sahig, naramdaman ko ang matinding sakit sa aking dibdib. Shirley, tulungan mo ako. Bulong ko habang unti-unting nawawala ang aking lakas. Hindi na ako nagawang tawagin si Shirley o humingi ng tulong. Ang aking paningin ay unti-unting nagdilim habang naririnig ko ang mga hikbi ng aking anak. Bumagsak ako sa sahig at naramdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa akin. Hindi na magawang bumangon. Nararamdaman ko ang kanyang mga luha na bumabagsak sa aking mukha, ngunit hindi ko na magawang magsalita. Naririnig ko ang kanyang mga pakiusap na huwag ko siyang iwan. Naku mga tagapakinig, hindi ko na nagawang magsalita o kumilos. Ang aking paningin ay tuluyan ng nagdilim at naramdaman ko ang malamig na kamay ng kamatayan na dumarating. Parang may mabigat na kumot na bumabalot sa akin. Pinipigilan akong huminga. Ang sakit sa dibdib ko ay parang tinutusok ng libo-libong karayom at alam kong ito na ang katapusan. Habang ako ay nakaratay at walang malay, si Shirley ay nakaupo sa tabi ko tahimik na umiiyak. Ang mga hikbi niya ay parang mga kutsilyong tumatarak sa puso ko kahit pa wala na akong lakas para mag-react. Ang bahay ay napapalibutan ng katahimikan na may masamang pangitain na hindi pa natatapos ang aming bangungot. Ang takot ay nananatiling nakabitin sa hangin. May presensya na hindi ko maipaliwanag, isang malamig at mabigat na enerhiya na nagmumula sa bawat sulok ng bahay. Hindi ko alam kung ano pa ang mangyayari pero ang alam ko lang, ang bangungot namin ay hindi pa tapos. Mga kaibigan, ang kwento ni Samuel at Shirley ay nagtuturo sa atin na minsan, ang mga anino ng nakaraan ay hindi basta-basta nawawala. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento dito sa Creepy Pinoy Stories. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan, ingat sa dilim, baka may nakatingin sa inyo.